Okay na. So dito mga kabakyard, sa breeding natin na to, hindi na tayo gumagamit ng ilaw. Kasi kasama naman yung inahin. Yan, yung inahin lang nagsisilbing nagpapainit sa kanila dyan. Kapag sila ay nilalamig, so nandyan si nanay nila para sila ay bibigyan ng sapat na init. So alam naman natin na yung mga sisiw, ang kailangan talaga nila ay init. Mahina po sila sa lamig yung mga sisiw. Yan. Pag na-expose po sila sa sobrang lamig, sigurado ay magkaka-stress yan sila. Tapos ang kasunod niyan, manghihina ang katawan, mahihina kumain, magkakasakit, ma-disgrasya. So sa ganito paraan din mga kabakyard, no, hindi masyadong gamit na gamit yung ating inahin, kasi nga naantay muna natin yung mga sisiw na kusa na silang humihiwalay doon sa kanilang inahin, saka natin i-breeding ulit yung ating inahin. Kaya talagang natural lang talaga yung cycle na pagbe-breeding natin, hindi kagaya ng iba na pag ganito malalaki na yung sisiw, napisa na, so isasalang na nila ulit yan sa breeding, paitlogin nila ulit at papipisain nila yung mga itlog sa incubator. So ganoon po ginagawa nila mga kabakyard, no, hanggang sa makuha nila yung target nila pag pangmaramihan. So ang nangyayari doon, yung inahin gamit na gamit talaga, kaya kailangan nila ng supplyan ng mga vitamins. Ito yung sa akin mga kabakyard, kahit hindi ko na bibigyan ng vitamins, kasi sa mga pagkain na binibigay ko sa kanila mga kabakyard, may mga sapat na yun na vitamins na nakukuha sila doon. So pag medyo malaki-laki na sila, saka ako nag-a-apply. So itong inahin natin, pag humiwalay na ito sa mga sisiw, so liliguan natin to uli, i-condition natin siya, dahil marami na siguro itong kuto at siya ay kamot ng kamot. So kung matatandaan nyo mga kabakyard, itong inahin na to, ito yung sobrang takaw sa itlog kapag may kasama siya sa breeding. So isa lang ang ibig sabihin nun mga backyard, pag may kasama siya na babae doon dito sa breeding pen, so na-stress siya, ibig sabihin nun kaya siya nagkakain ng itlog. So par naman ngayon mga backyard, nasulo lang siya na nilagay natin sa breeding pen kasama yung tandang, so yung itlog ay wala talagang bawas. Yung tatlo lang ay nabugok lang, yung tatlo, pero yung 5 napisa talaga yung 5. Tapos yung 2 hindi nakalabas sa shell. Ang ginawa ko, tinungkaban ko ng shell bago pinalimliman ko lang sa kanya yun, at naulian naman, kaya naging 7 ito mga backyard. So maasa tayo na makapagparami ulit tayo ng mga manok mga backyard, kasi yun po talaga yung hilig natin, ang mag-alaga ng manok. Makikita ko lang sila mga kabakyard na malusog, so happy na ako doon. Healthy naman yung mga sisiw natin, sa tingin ko lang. Busog na yan sila. Binigyan ko kanina mga kabakyard na malunggay. Yan o, tinalbusan lang yung malunggay. Tinanggal lang nila yung mga talbos. Ayan. So, mauubos din nila yan, tukain nila yan mamaya, nakakain na kasi itong mga to. Yan, bari parang merienda lang nila ito. Yan. Pag nakakaramdam sila ng lamig, so sumusuot lang sila sa ilalim ng pakpak ng kanilang nanay.